Magandang gabi po sa inyo mga kapatid dyan sa Majuro Christian Church at para po sa ating ah, pulong panalangin ngayong araw ng Biyernes, ngayong pong gabi. Dito po ay maliwanag pa, no, sa Hawaii. At gaya po sa ating mga series na ipinagpapatuloy para sa ating pulong panalangin ay ang ating pagsamba series na ginagawa po natin. Kung sa ilang mga pagre-review po natin ay nakita natin sa pagsamba ay napakahalaga po na ito po ay sa espiritu at katotohanan. So gagabayan tayo ng Panginoon sa ating pong tunay na pagsamba sa katotohanan po ng kanyang mga salita. At sa ating pagsamba ay nakita po natin ang mga ipinapakita ng salita ng Diyos na dapat po nating panundan. At dahil ang pagsambang ito ay mismo hinahanap ng Diyos, no, sa mga tunay na mananamba. At nakita natin sa pagsamba ay napakahalaga po ng merong tunay na relasyon sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. At sa relasyong iyon ay nakita natin mula sa aklat po ng Juan ay ang relasyong ito ay nagbubunga sa pamagitan ng pananatili natin sa Kanya. At ang relasyon at buhay na ito na galing sa ating Panginoon Kristo dahil tayo ay nakakonekta sa Kanya, parang isang sanga na nakaduktong sa tunay na puno ng ubas. Kung kaya sa pagbubunga nito, sa pananatili natin sa Kanya, ay magbibigay ito ng karangalan. At ang unang karangalan na maaaring maibigay ng isang tunay na may relasyon sa Kanya ay ang bunga po ng pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay natin ng taus-pusong pagpupuri, pasasalamat na nagmumula sa ating tapat na puso na Kanyang ginawa sa ating mga buhay. At sa pananatili natin at sa pagbubunga natin sa ating Panginoon dahil sa relasyon na muli na Kanyang binuo, no? Dahil sa dakilang sakripisyo Niya, kamatayan sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay na ating sinampalatayanan, at sa pamagitan nito ay muling naibalik ang relasyong ito habang tayo po ay nagbubunga, habang nakakonekta tayo sa ating Panginoon, ay makikita natin na ang pundasyon at paglalarawang ipinakita ng salita ng Diyos tungkol sa pagsamba ay nakita natin sa unang 5 aklat pa lamang ng Lumang Tipan, no? Ang tinatawag nating Pentateuch, ang mga sulat ni Moises, at ito ang Genesis, Exodus, Levitico, Numbers, Deuteronomy, na nakita natin ang mga katotohanan, no? Mga paglalarawan at mga pundasyon ng pagsamba ay nakita natin una sa paglikha pa lang ng ating dakilang Diyos, na pagkatapos niyang likhain ng lahat ng mga bagay, siya'y huminto, no? At sa paghinto niya ito ay pinapakita niya ang mas kadakilaan, no? At ang pagbibigay niya ng importansya sa Kanyang pagiging isang Diyos, sa pagiging isang persona, no? At pagpapakita niya ng Kanyang kahigitan sa mga bagay na Kanyang nilikha. At nakita rin natin sa punto na ito na ang tinatawag na Sabat na pinagpala ng Diyos, no? Ang paglalaan ng Diyos ng mga sandali para sa Kanyang sarili, no? Hindi siya namahinga dahil siya ay napagod. Nakita natin ang pagpapahingang ito o pagpigil ng Panginoon pagtapos ng Kanyang paglikha ay maraming mga bagay na ipinapakita. Una, ang kahigitan, no, ng Diyos sa mga bagay na Kanyang nilikha. Ikalawa, ang kahalagahan ng pagbibigay natin ng panahon, no, para atin po siyang purihin, pasalamatan
sambahin sapagkat ito naman talaga ang kanyang layunin kung bakit niya tayo nilikha at lalo na kung bakit niya tayo iniligtas, upang siya'y ating bigyan ng pagsamba at kapurihan sa ating mga buhay. And then nakita rin natin ang katotohanan na hindi lamang po sa paglikha ng Panginoon kundi kahit sa panahon ni Noah, no? Na atin pong nakita sa panahon ni Noah, pagkatapos nagunawin ng Diyos ang lahat ng bubuhay dito sa mundong ito at nang mawala ang baha, no? At ang naligtas lamang ay si Noah kasama ng kanyang mga anak, kasama ng kanyang buong pamilya, no? Ay unang ginawa nila, pagtungtong pa lamang ng kanilang mga paa sa tuyong lupa, ay ang gumawa, no, ng altar at sumamba sa Panginoon. Iyon ang pagsisimula ng panibagong buhay. So akala natin ang pagsisimula ng bagong buhay ay ang pagkakaroon po ng magandang edukasyon, pagkakaroon ng magandang buhay sa paghahanda sa hinaharap ng buhay na ito. Pero nakita natin ang buhay ay nagsisimula sa pamagitan pa rin ng pagsambang ipinakita ni Noah. Kaya gumawa siya ng altar. Ito'y tinawag ng altar ng pasasalamat, no, para sa Diyos, sapagkat siya unang-una ang nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya nararapat lamang na siya ay sambahin. At ipinakita sa buhay ni Noah ang taus-pusong pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya ang pagsamba ay talagang mula sa puso, hindi sa tumitingin sa mga bagay na maaaring ibigay natin o sabihin natin sa maaaring magawa na paglilingkod na gagawin natin, kundi talaga ang tunay na pagsamba ay mula sa ating mga puso, yung pagnanais na siya ay pasalamatan at purihin natin bilang ating Panginoon. Kaya ang pagsamba ay makikita natin talaga sa napakagandang bagay na ginawa ng Diyos. Di naman ay tignan natin sa pagpapatuloy sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa pagsamba series na ginagawa natin, ay ito namang buhay ni Abraham, o ang unang pangalan na tinawag sa kanya ay Abram bago pa maging Abraham. Tingnan natin sa aklat po ng Genesis sa talatang 7. Okay, tayo muna po ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon sa binigay niyang pagkakataon upang tayo po ay magpatuloy ng pag-aaral po tungkol sa pagsamba series na ating pong ginagawa. Humingi po tayo ng tulong ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos upang mas lalo po nating maunawaan ang ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na muli ibinigay po ninyo kami na magkasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon. Humihinto kami, Panginoon, sa maghapon ng aming pagtatrabaho. At salamat po sapagkat na naibigay namin ng isang pagkakataon upang magkasama-sama kami sa loob po ng isang linggo, upang sama-sama kami, Panginoon, sa gabing ito na dumulog, manalangin, magpasalamat sa inyo at hiningi ng mga bagay at hanapin ang inyong pong kalooban sa aming mga buhay sa pamagitan ng aming panalangin. Panginoon, salamat po sa pagsamba na inyo pong patuloy na binibigyan ng linaw sa aming mga buhay bilang isang tagasunod mo. Sana ang pagsamba na ito, Panginoon, ay talagang maging makahulugan sa amin. Ang pagsamba na ito na hinahanap mo, Panginoon, na isang layunin na nararapat na binibigyan namin ng kahalagahan, prioridad sa aming buhay ay amin pong magawa. Tulungan po ninyo kami sa panibago na namang katotohanan na ipapakita mo sa amin, ang mga paglalarawan at mga pundasyong ipinakita mo tungkol sa pagsamba. Kaya kayo po ang aming patuloy na makilala. Gabayan niyo po kami, pagpalain sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat po. So, basahin po natin ang Genesis chapter 12 verse 7. Actually, dalawa po ito, pero anuhin muna po natin itong isa na to. Sa Genesis 12
verse 7. Kasi po, gaya na po ng ating sinabi sa unang 5 aklat pa lang ng Lumang Tipan, ay talaga makikita na natin ang paglalarawan, pagpapakita ng pundasyon ng tunay na pagsamba para sa ating tunay na Diyos. Ulit po natin, unang-una, dapat meron tayong tunay na relasyon sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas po natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Genesis chapter 12 verse 7. Kung nakita nyo na po sa inyong mga Biblia, ay aking pong babasahin. Marahil po sa ibang salin ang inyong pong hawak-hawak ngayon, pero iisa rin po ang ibig sabihin po nito, no? Ano man mga salin ito. At ito po ay ang Biblia na aking pong babasahin ngayon. Genesis 12 verse 7. Ito po yung pagtawag ng Diyos kay Abraham, no, sa kanyang pagsisimula. Ang sabi ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi, at siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. So, sa maikling background po nito, ito po yung pagtawag ng Diyos kay Abram, no? Sapagkat siya po ay naninirahan kasama ng kanyang ama sa lugar po ng Haran. So dumating ang salita ng Panginoon kay Abram at sinabi na umalis ka na sa poder ng iyong ama. Dadalhin kita sa lupain na ibibigay ko sa iyo. Walang iba kundi ang lupain ito ng Canaan, no? So sa dadalhin. At siyempre doon siya lumago, doon siya natuto, doon siya nagkaroon ng mga alipin, doon siya nagkaroon ng mga hayop. So doon siya nagkaroon ng asawa, buong pamilya po niya. So tinawag siya ng Panginoon na umalis na siya sa poder ng kanyang ama mula sa lugar na iyon sa Haran. Umalis ka na dyan at meron akong bibigay na lupain sa iyo. Walang iba kundi ang Canaan, no? So ang lupain ng Canaan na kung paano ay ibibigay ito kay Abraham at sa kanyang pamilya. So siyempre isang pangako na sinabi ng Panginoon sa kanya ito na kailangan niyang sundin at patiwalaan ng Panginoon sapagkat siya'y tinatawag ng Diyos. Okay? At nakikita natin ang unang hakbang ni Abraham nang marinig po ang pangako ng ating Diyos ay marahil nakita natin dito ay sa pagtawag ng Diyos at sa pagsunod sa Kanya ay nadala ang pangako ng Diyos. Ay hindi ang unang hakbang niya ay nung pumunta siya sa lupain ng Canaan ay hindi siya naghanap kung saan ba niya itatayo yung kanyang panibagong bahay, saan ba yung merong magandang pananim, ang mga damo ay talagang magaganda para sa kanyang mga hayop, may malapit ba na mapagkukunan ng tubig, o maayos ba kung ito ay gagawan ng isang balon para kanilang mainuman. Hindi po yun ang unang hakbang na ginawa dito ni Abraham sa kanyang pagsunod sa pangako ng Diyos. Kung mapapansin po natin, ano po yung kanyang ginawa, no? Hindi siya nagtatag ng bahay, hindi siya nagtatag ng magagandang mga ari-arian doon sa lupain na pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Hindi niya tinanaw kung ano bang maganda. Hindi gaya nitong nung umalis po kasi si Abram, ang naisama niya ang kanyang pamangkin na si Lot, then ang kanyang asawa, kanyang mga anak, and then kasama ng kanyang mga adila at ang mga hayop na kanyang pagmamayari. Hindi gaya ni Lot nung siya po ay kailangan nilang maghiwalay ng kanyang tito na si Abram dahil lumalago na ang kanilang mga kabuhayan, nag-aaway-away na ang kanilang mga pastol na tumitingin sa kanilang mga hayop dahil marami na. Ay ang pinakasolusyon ay kailangan nilang maghiwalay ng kanyang uncle na si Abram. Kaya ang sabi ni Abram sa kanya ay para walang gulo, kailangan maghiwalay tayo, no? And then pumili ka kung anong gusto mong
lugar. Kung mapili mo ang lugar na yon, doon ako sa kabila. Kung mapili mo ang lugar na ito, doon hindi tayo maaaring magsama. So siyempre itong si Lot ay mautak, pipili siya kung ano yung mas maganda para sa pagsisimula ng kanyang pangsariling buhay. Pero makikita po natin dito kay Abraham, nung tawagin siya ng Panginoon at mangako sa kanya na bibigyan kita ng lupain, no? Hindi kaagad siya tumingin. Hindi siya doon bumatay. Ano bang magandang lugar dito? Ano ba yung malusog na lupa rito? Ano ba yung malusog na mga damo rito? Ano ba yung para sa ikabubuhay ba namin? Ang magandang unang hakbang na ginawa dito ni Abraham pagdating pa lamang niya, no, sa lupain na ibibigay ng Panginoon sa kanya ay ang ano, nagtayo siya ng altar na parang si Noah rin, di ba? Nung pagtungtong niya sa lupang tuyo, ito kaagad ang kanyang ginawa. Ganun din po si Abraham, ang pagtatayo ng altar, no? So ang pagsamba ay naging unang tugon niya sa pagtanggap ng salita ng pangako ng Diyos. So dito natin nakikita na ang tunay na pagsamba ay tugon sa kapahayagan ng Panginoon. Hindi ito gawa ng tao para makuha ang pabor ng Diyos, kundi tugon ng ating puso sa ipinangakong kabutihan at katapatan ng Diyos. Tugon nito sa mga pangako ng Diyos para sa atin. Kaya kung titingnan natin yung salitang altar dito, ay mula po sa ugat na salita na nangangahulugan po ng maghain o maghandog. So ang altar ay lugar ng pakikipagtagpo dito ng Diyos, no? Upang ibigay ang pangako ng ating Diyos at ang pananampalataya ng tao. Dito nagtutugma, dito nagkikita, no? Sa altar na ito nagtatagpo ang Diyos na siyang nangangako, at ganoon din doon sa kanyang mga lingkod o alipin o kanyang mga tao, natutugon po sa pananampalataya na ibinibigay na pangako ng Diyos. So ang bawat altar na itinayo ni Abraham ay tanda po ng pananatili niya sa pangako. Ipinapakita nito na siya ay nanghahawak, nagtitiwala sa pangako ng Diyos sa sinabi niya na dadalhin siya sa lupa na ibibigay ng Panginoon para sa kanya, no? Pero hindi pa man natutupad ang ipinapangako ng Diyos sa kanya o ng Panginoon, ay tumugon kaagad siya ng ano? Pagsamba. Marahil po minsan sa buhay natin parang kabaligtaran, di ba? Lord, ibigay nyo lamang po ito, at itong pangako na ito para sa akin, marahil po, tsaka pala tayo sasamba. Siguro may mga ganun tayo, no, na nakikipag-deal tayo sa Panginoon. Lord, maging answer prayer lamang po itong hinihiling ko sa inyo. Lord, kung gagaling lamang po ako. Lord, ang dami nating mga pasubali na ganoon, di ba, sa buhay natin. Hindi, tsaka pa lamang tayo magbibigay ng pagsamba sa Diyos. Parang sigurista tayo, no? Pero ito si Abraham, hindi. Ang ganda ng kanyang ipinakita. Ibinigay ng Diyos ang pangako sa kanya, umalis ka dyan, bibigyan kita ng lupa na ipapangako ko sa iyo. Umalis siya, and then nang dumating siya sa Canaan, o hindi pa alam ni Abraham na kung iyon ang ibibigay ng Diyos para sa kanya. And then sa kauna-unahan ng kanyang ginawa, kung yun man ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanya, ang kauna-unahan, halo na nang ito'y kanyang ma-receive, no, ay ang pagtatayo ng altar para ano? Katagpuin ng Diyos at sambahin niya ang Panginoon. Okay, napakaganda, no? Talaga ipinapakita rito, mga kapatid, talagang pagsamba, hindi ito isang huling bagay na gagawin ng isang anak ng Diyos.
lagi na ang pagsamba talaga prioridad na nakikita natin. Una, mula sa pusong malinis, no, na pagnanais na ginagawa ng isang mananampalataya sa Panginoon. Kaya ang pagsamba po, hindi po ito isang pasan para sa atin. Hindi ito isang bagay na parang napakahirap ibigay ng isang tunay na anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya. Talaga automatically, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya na nakaranas po ng pagliligtas ng Diyos at ikaw ay Kanyang naging anak sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ito talaga ang pinaka-natural na mangyayari sa buhay ng isang tagasunod ng Panginoong Kristo. Ang bigyan po ng pansin, kauna-unahan, ang siya ay sambahin. Di ba yung Kanyang mga iniligtas, pinagaling, binuhay na maguli, no? Sa Kanyang mga himala, sa mga taong nakaranas mula pagkabata na sila'y may karamdaman, na sila'y bulag, ibinigay at ibinalik ng Panginoon kanilang paningin. Anong laging mga reaksyon nila at unang ginagawa? Susunod po ako sa inyo, Lord. Di ba? Ganun na nangyayari kaagad. Natural lang no? Kaya nakikita natin dito talaga na talagang batayan at pundasyon ng pagsamba kahit mula pa noon sa mga patriarka ng Biblia o sa ama ng pananampalataya ay talagang ipinapakita na ang pagsamba talagang napakataas sa buhay ng mga nagtitiwala sa Diyos at mga sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, kamusta po muli ang pagsamba natin sa Panginoon? Talaga nga bang ito ay isang nakakapanabik sa atin? Ito ba ay talaga isang prioridad natin sa ating buhay? Ang gawin ng ating Diyos ay ating sambahin mula sa ating puso na malinis, na haharap sa Panginoon, na nakaranas po ng biyaya ng Diyos ng Kanyang pagliligtas. So ito yung nakita po natin sa buhay ni Abraham. Okay? Kaya sa ating pamumuhay, itinuturo nito na ang pagsamba ay hindi lagi bunga ng katuparan po, no? Kundi ng pagtitiwala na ipinakita ni Abraham. Kapag sinabi ng Diyos ang Kanyang pangako, ang tugon natin ay pagsamba. Kahit hindi pa natin ito nakikita o natatanggap ang resulta, sasamba pa rin tayo sa Kanya. Ang altar sa ating buhay ay ang sandaling tayo'y tumitigil, tumatanggap at nagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Okay? Kaya Panginoon, salamat po sa iyong pangako na hindi nagbabago. Tulungan niya tayo, no, na maging tulad tayo ni Abraham, na ang unang tugon natin sa Kanya, mga salita o Kanyang mga pangako ay pagsamba at pagtitiwala, hindi pag-aalinlangan. Kaya nawa ang ating buhay ay maging isang altar na nagbubunga ng papuri para sa ating Panginoon. So yun po yung makikita natin sa unang nakita natin sa pagtawag pa lang ng Diyos kay Abraham. Kaya mga kapatid, sana po ay sa pag-aaral po natin sa pagsamba series na ginagawa po natin ay talagang mas lalo nating nakikita ang kahalagahan po ng pagsamba sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi po ito higit pa sa mga bagay na maaaring makanta nating bagay dito sa mundong ito. Hindi po ito higit pa sa ating mga buhay. Okay? Napakadakila ng pagsamba maaaring gawin natin sa ating Panginoon. Sana po talagang makita po na ang pagsamba na ito ay talagang napaka-espesyal para sa atin, sa maaaring magawa natin na pribilehiyo na gawin ang pagsamba para sa Kanya. Kaya sana po tuwing araw ng linggo, sa pagsasama-sama natin, talagang ang ating mga puso ay handa para sumamba sa ating Panginoon. Handa natin siyang paglingkuran, awitan, bigyan ng mga bagay na maaaring bigay natin by means ng mga bagay na ito. Pero napakahalaga po kung ano yung laman ng ating puso sa pagsamba na ito, na makita natin, maipakita natin sa
ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mismo sa ating mga buhay, na ang pagsamba talaga ay maipakita natin na ito ang pinakahigit sa lahat ng mga bagay na maaaring makamtan at magawa natin sa harapan ng ating Panginoon, ang pagsambang ito. Kaya sana po ay sa bawat pang maramihang pagsamba tuwing linggo at sa personal nating pagsamba sa Panginoon ay talagang ito ang nakikita ng Diyos sa atin mga puso ngayon, yung tapat at pagnanais na siya ay purihin, pasalamatan at paglingkuran natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Higit pa ito sa mga bagay na maaaring makamtan natin. Hihinto tayo at popokus sa ating relasyon sa ating Panginoon para sambahin at purihin siya sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa time na ibinibigay po ninyo sa pulong panalangin upang mas lalo nating maunawaan at mapag-aralan po ang mga katotohanan, no? Ang mga paglalarawan at katibayan po at pundasyon ng pagsamba na maaaring magawa natin sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating paglago, sa ating relasyon sa Kanya sa araw-araw po nating buhay. Patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon, no? At nawa po ay mas patuloy pang palakasin ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Nawa po ay patuloy tayong magdalanginan at patuloy po tayong maging tulong-tulong para po sa ikalalaganap po ng mabuting balita ng kaligtasan na maaaring maibahagi natin sa ating mga kapwa Pilipino, sa lahat ng ating mga kaibigan diyan po sa Marshall Island. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong mag-iingat at lagi kayong kasama sa aming mga panalangin at natutuwa po kami sa inyo pong paglago sa bilang at lalo tigit nananabi kami nawa ang bawat isa rin po ay lumalago sa kanilang buhay, relasyon sa Diyos, sa kanilang espiritu, sa kanilang spiritual na pagdilingkod para sa ating Panginoon. Salamat po sa patuloy na suporta po ninyo sa Majuro Christian Church, ang ating kapatid na Hernan, ang ating mga kapatid na kalalakihan dyan, at ilang mga kababaihan na patuloy na tumutulong po sa gawain ito, ay wala pong imposible at nalalaman po ng Panginoon ang inyong pong paglilingkod sa Kanya na hindi po nawawalan po ng halaga sa Kanyang paningin. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy na tayo po ay palakasin ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Tayo po ay mag-closing prayer. Panginoon, salamat po sa mga sandaling pag-aaral namin ng iyong mga salita. Nawa po ito ay magbigay po ng lakas muli sa amin sa kaparaan ng ibinibigay mo at pribilehiyo na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gabayan po niyo at ingatan ang mga kapatid ko sa Majuro Christian Church. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat sa inyong kabutihan at katapatan sa amin, Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa araw-araw po ninyong pagtatrabaho at sa lahat ng inyong mga ginagawa. Salamat po. God bless po para sa lahat.